Ako po si Jojo Nasido. Good morning po, ako si Louie Felix. Good morning po, ako po si Jan. Ang pangalan po ng aming life group ay JLG. JLG! Akala nyo, F4 ha? F3 lang to. Kami po ay mag-testimony. Sa akin po, sa pagsama ko sa mga life group, parang nabuksan kay isipan ko kung gaano kaganda ang life group. Nakakaroon kasi ng experience, mga buhay nila na hindi mo akalain ba na ganun sila dati. Hindi sila pala sama sa mga church, ganun. Na-inspire ako sa mga nagiging buhay nila. Kaya yun ang kagandahan ng life group. Tapos, bawat kwento ng buhay nila, nakakapulutan talaga ng experience, yung mga desisyon ba sa buhay na para sa pamilya. Yung hindi mo kailangan mandali ng buhay, kailangan mong idaan sa Panginoon lagi. Bawat desisyon na gagawin mo, kailangan mong panalangin. Kasi mga bagay na hindi natin maintindihan sa mundong ito, nasa Panginoon palang kasagutan. Nasa mga kasama mo sa life group, doon mo makikita pala yung mga kasagutan na yun. Yung mga pinagdadaanan nila, makakapulot ka ng mga hindi mo akalain na naging karanasan nila. Yung talagang hindi drama, talagang totoong nangyari sa buhay nila. Yun ang kagandahan doon sa pagkakaroon ng life group. Kaya inaanaan namin lahat na yung wala pong mga life group, sumali na po kayo sa mga life group na gusto niyong sarihan po. Yun lang po. Ako po, meron pa akong i-share na testimony ko po. Nung kami po sunog sa lugar namin, bali po, natutulog po kami noon. Tapos po, ano po yun, hapon po yun siya, alas 3 ng hapon po, kami sunog. Ngayon po, natutulog po kami lahat, asawa ko, mga anak ko, natutulog po kami. Kasi ang bahay po namin up and down. Tapos po, nagsisigawan po sa uban nagsisigawan po yung mga tao na may sunog. Bali nagising po ako. Tapos po, nung nagising po ako, sumilip po ako dun sa exit na ginawa kong exit dun sa taas kasi meron pa akong ginawa exit. Pag dungaw ko po, silip ko, sabi ko, wow, may sunog nga. Katabi na namin bahay, kasi ang panginan po ng pader, dito lang po. Sunog na po yung katabi ko. Pero marami na po nasunog na bahay, kasi ang bilis po pa sila ng apoy. Ngayon po, pag silip ko, sabi ko, sunog na. Sabi ko, ang ginawa ko, yung mga anak ko, tsaka asawa ko, bali, pinalabas ko siya dun sa ginawa kong exit sa taas. Sabi ko, lumabas na kayo kasi yung apoy, yung katabi natin sunog na. Sabi ko, lumabas na kayo agad, hayaan nyo na yung mga gamit niya sa importante buhay. Ngayon po, nung nailabas ko na po sila, ako pong naiwan sa bahay. Tapos po, hindi ko lang po alam kung anong gagawin ko kasi siyempre, ito na kasi gusto ko yung mga gamit ko. Sabi ko, parang gusto ko bang isang ba? Sabi ko, Lord, paano to? Sabi ko, may isang pa akong gamit. Tapos po, may isang pa akong gamit. Meron pa akong nailabas na doon sa exit ko. Nung pagbalik ko po, pagtingin ko doon sa taas, lumigas na rin pong bahay ko. Sabi ko, ang ginawa ko, lumabas na rin pa ako sa bahay kasi isip ko, baka mamaya, pag lumaki ako, hindi na ako makalabas sa bahay, pati ako masunog. Bali, lumabas na rin po ako, nakatingin lang ako. Tapos po, pagtingin ko, sabi ko, Lord, bahay mo, sunog na rin. Kaya na pong bahala. Bali na payo po ako. Pagtingin ko po, alam mo na ano po yung nangyari? Yung apoy, yung parang pinadaan lang sa bahay namin. Biglang nawala siya. Wala. Tapos po, nagdatingan po yung mga bumbero, nakita ko na safety
bahay na hindi natuloy po yung apoy, hindi nagtuloy. Bali, tumulong rin po ako sa mga bumbero. Kasi nabi pong bahay ng sunog. Yan, tulong-tulong po kami noon. Tapos po yung mga kapitbahay ko, yan, ano po kami mga timba. Bali, nagpasa-pasa. Ayun po, napakabuti po Panginoon. Kasi po, hindi niya po pinabayaan ang masunod ng bahay ko. Thank you, Lord. Ako rin po si Jan, tugtungan ko lang din po yung nangyari sa amin. Yung nangyari po nung sunog na yun ay tumulong po ako sa mga nasunugan sa amin. Dahil po sa gabay ng Panginoon, hindi na po ako nagdalawang isip na tumulong kasi kalugar ko po yun, doon na rin po ako pinanganak. At nagpapasalamat po ako sa mga tumulong sa lokong family na nagbigay pinansyal. Pinambili po namin ng groceries ng aking asawa. Bumili po kami ng dilata, noodles, tapos bigas po na ibinigay po namin sa 22 families na nasunugan. Nagpapasalamat din ako kay Lord na binigay niya ako ng lakas ng loob na ipagdasal yung mga taong nasunugan sa amin na dati po hindi ko ginagawa. Alam po ng mga tao sa amin kung gaano ako kapasaway dati. Ngayon natutulungan ko na po sila na sa gabay ng Panginoon na ipagdasal sila sa maraming tao. Yan po, nagpapasalamat po ako sa asawa ko sa pagpapakilala sa akin kay Lord na dati hindi ko po ginagawa yan. Ngayon, kilala ko na po siya. At salamat din po sa lokong family na nagiging way din po na mas makilala pa si Lord. Naway magtuloy-tuloy po ito na maging mga Diyos ako at may share ko rin po sa ibang tao. Yun lang po. May live verse din po kami na inahanda. Sana makapulutan nyo rin ang lakas ng loob dahil ito yung nabasa namin sa Bible. Sa mga awit 60-7. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at ang aking kaluwalhatian. Ang laking bato ng aking kalakasan at ang kanlungan ko ay nasa Diyos. Nakikita po ang aming LG tuwing Huwebes ng gabi. 7 p.m. po yun ng gabi. Welcome po yung mga wala pa pong lifers sa aming grupo na sumali po sa amin. Happy 26th anniversary! Hello po. Lokong family! Thank you very much.